Ngayon, painit ang ating issue patungkol sa ating mahal na inang bayan. Kaya naman ang isa sa pinaka-importante na issue ang tamang pagboto sa ating mga pinuno. Kaya ngayon ay nag-imbita tayo, syempre ng kilala nyo na laging sugi sa ating channel, si Attorney Glenn Chong. At ngayon may ipapakilala ako sa inyo na mas matagal nang lumalaban para sa katotohanan. At walang iba kundi si Colonel Leonardo Odonio. Alright. At syempre, sabay na natin sila, si Attorney Glenn Chong. Tatlo kami, di ba? Superpower today. Okay, unahin ko na muna si Attorney Glenn. Attorney Glenn Chong, kamusta na po? Yes, ma'am. I'm good. At it's so heartwarming to see that you are fighting along with Colonel Odonio and many others. Sa ating po mga nanonood po ngayon, magandang araw po sa inyong lahat wherever you are in the rest of the world. Yeah, thank you. So, Colonel Odonio, nakikita ko po kayo, napaka-active niyo sa social media. So, thank you for your time po, sir. And please, introduce yourself to my viewers, lalo na yung mga bagets na mga viewers natin. What do you want me to tell them? So, mga kababayan, si Colonel Odonio po ay isa sa mga lumalaban sa ating dayaan sa halalan. So, mainit po kayo, maingay po ang inyong social media na nabasa ko actually na kino-contest nyo rin yung 20 million votes. Tama po ba? Yung nabasa ko sa inyong profile. So, That's ano po ang i-share natin sa ating mga viewers right now, sir? And by the way, bago pala tayo doon, gusto ko munang, getting to know you, sir. Diba? Sino po ba si Colonel Odonio? Siguro I can start by saying na I was a guy who was born to poverty, was raised in poverty in the hotbed of insurgency in Quezon Province. And I was fortunate. God was good to me. Nakapasa ako sa PMA. And I was able to enter the PMA a few days after my graduation from the high school. So doon pa lang ako nakawala sa what we call paghihirap, sa poverty, dahil nung panahon ko talaga hirap na hirap kami. We live on the earnings of my mother na nagtitinda lang ng isda sa palengke. So more days than parati kami lugi. So ganun nangyayari sa amin. So nahirapan ako mag-aral, although in the end, because nga siguro may konti rin naman akong utak. Parati akong libre sa tuition. I was always first, yes. I was first always in the class. Hanggang makagraduate ako sa high school, valedictorian, libre ako sa lahat. Dahil nga yun, siguro, kinikilala yung aking kaalaman. So I'm very fortunate nga na nangyari yun and nakapasa ako sa PMA. So sa PMA, it took me 4 years, nakapasa ako, nakagraduate ako, and from there, I went to battle in Pampanga. Napalaban tayo sa NPA. Okay. Napatayan ko sila, napatayan din nila ako. Mas madami ang napatay ko sa kanila. Talagang ganun ang laban eh. Pero doon sa lugar na pinuntahan ko, specifically Candaba, doon ako na-destiyon ng 4 years eh. Nakita ko yung paghihirap ng mga tao. Actually, yung nakita kong paghihirap nila, mas madiin pa doon sa paghihirap na dinanas ko. So naawa ko talaga sa kanila. So talagang ginawa kong matutulong ko kahit nakalaban niya, tinutulungan ko pa. Dahil ganun talaga eh, wala tumutulong sa kanila. And parati ako nakikipag-usap pati sa mga commanders. Bakit ba kayo nandiyan? Ba't kayo lumalaban sa amin? Pag naman tayong pinaglalaban para sa bayan, ba't kayo pumapatay ng tao? Ako hindi. Basically, yung away na ng commanders, kinakausap ko sila. Hindi ako takot sa kanila eh. So, hindi ako ng ideology, sige, bahala ka sa buwan niyo, iwasan na lang kako yung patayan natin. Dahil nalalagasan kayo, nalalagasan din ako. Itigilan natin yun, sabi ko. Kaya lang hindi ako mauna magtigil. Pag aabusin mo ko, dadalhin ko rin kayo. Sabi ko parati sa kanila. So fortunately, nakalabas naman ako doon sa lugar na safe. And I want to tell you na I was given combat promotion to captain nung ama ni Bongbong. Si Senior. Yes. Pero tawag ako doon sa Kapulibas. Yung pala, kakabitan ako ng insignia na kapitan because of my performance.
combat. So it was President Marcos na nagbigay sa akin. No? So tinatanaw ko naman ng utang na loob yun, pero hindi ko naman kinakalimutan din yung kawalang yan niya sa bayan. Opo. So, so deserve niyo po yung award na yon. Deserve niyo yon dahil syempre, sabi niyo nga po kanina, yung laban na binabanggit niyo, hindi lang yung laban niyo mag-isa, laban yon government against sa insurgency at doon sa mga rebelde na. Yeah, tama po ba? So talagang pinangaralan kayo ni Pangulong Marcos Sr. So buong buhay niyo po ay igunugol niyo sa pagtatanggol sa ating mahal na inang bayan. Tama po, sir? Tama po yan. And after my retirement from the service, nagpunta ako sa shipping. And doon sa shipping, naging presidente ako ng National Marine Corporation. And as president of National Marine Corporation and executive director ng Shipping Association, ako yung mismong nagpasok ng bill sa Congress. Kinuusap ko lang yung mga may-ari ng mga shipping companies malalaki, sila Boitis, Sulpicio, sila yung mayaman eh. Sabi kong pwede tulungan niya ako. Pupunta ko sa Congress, dadaling ko itong bill na ginawa ko para matulungan yung industry. Dahil yung government, pinamayaan yung industry for so long, hindi tinulungan yung industry. So I need the help ng mga shipowners dahil siyempre alam mo naman yung mga politiko eh. Bago yung tumilos, may konting lagay yan eh. Wow. So madaling salita, naglagay kami, pero nakuha ko naman yung gusto ko. Yung the basic shipping development bill ko, naging Development Act noong 2004. Wow. I'm very proud of that dahil hindi naman ako abogado eh. But I know how to write. Ako mismo nagsulat ng bill, ako rin yung nag-defend ng bill hanggang Congress. Minifest ako yun and I'm very happy na for the first time, through my effort I would say, natulungan ng gobyerno yung shipping industry. Because of that, naging act na. Yes. Pabagsak na ng pabagsak sa shipping industry dahil walang tulong yung gobyerno. So, mga foreigners at mapasok, talo yung mga lokal. Yung mga barko na lokal, bulok na, sira na, walang kapalit. Walang perang kung bili yung lokal eh. So yung ginawa ko, may incentive talaga kami binigay para makapagbagawa ng bagong barko itong mga local shipowners. So I like to think na nakatulong ko ng medyo konti rin, pero malaki rin sa shipping industry. Hanggang nag-retire ako doon. So nung mag-retire ako doon, medyo pahinga na until dumating nga itong pagkakataon nito na I have to go back to fighting. Dahil hindi ko nagustuhan yung ito nangyari nga noong 22 election. Ako nagsimula nito sa madaling salita. Ako yung nagsimula, ako yung kaunang lumaban sa Comelec. Okay. So, sir, sorry to cut in, sir. So 2022, so dito na kayo nag-start na, i-aware ang taong bayan na nagkaroon na nga ng dayaan in 2022. Bago natin ituloy-tuloy, Sir, Attorney Glenn Chong, paano ba kayo magkakilala ni Colonel Odonio, Sir, Attorney Glenn? Actually, ma'am, meron kaming mga kaibigan na mutual friends and eventually na-connect kami ni Colonel Odonio and yun nga, sinabi nga niya sa akin, he's 80 years old and I was amazed and sabi ko nga, imagine mo mga kababayan, and I'm directing this to all of you who are watching us. Kailangan pa ba natin na lolo natin ang makikipaglaban para sa atin, mangunguna sa atin, para lumaban sa kinabukasan, para sa kinabukasan ng bawat Pilipino, yung mga anak po ninyo, yung mga apo po ninyo, kailangan pa ba na si Colonel Odonio ang mangungulo sa atin? Lolo pa ang mangungulo para ilaban ang ating kinabukasan? I mean, the fight against Smartmatic. Because Smartmatic represents a very insidious evil, a very insidious cancer in society that affects us all. At ang puro dulo dito, ganito na lang mga kababayan. Let's put it in a very simple equation. And i-connect ko yan sa humble beginnings ni Colonel Odonio. Meron siyang kwento sa akin when he was with the PMA, noong nag-aaral pa siya. And it struck me the most. You see, gusto man nating lumaban. Like for example, nung
magkasama kami ni Mama Harlika the previous na episode. No? Sabi ko, yung mga lupa ng mga farmers, kinakamkam ng politiko. Kinukuha yung kanilang mga lupa. This is in Gapan, Nueva Ecija, to be precise. No. Gusto man nating lumaban at maglagay tayo ng kandidato na lalaban sa mga tiwaling politiko, sa mga abusadong politiko na siya nagpapahirap ng taong bayan, hindi ka pwedeng manalo kahit ikampanya mo pa ng gusto kung hindi ka magbabayad sa sindikato. Kung magbabayad ka, then you are no different from the person you are trying to unseat. Tama po ba? Yes. Yung equation, ito, you present yourself as an alternative politician. For alternative. There's a difference, mga kababayan, between the term leader and a politician. A politician serves his own interest. Ibibenta ka, tatraidorin ka. Pero a leader leads. Hindi interest niya ang tinitingin niya, interest ng kanakakarami. So, kung gusto mong lumaban, kailangan mo magbayad para manalo ka. Pag nagbayad ka kay Smartmatic at Comelec, then you are no different than the traditional politician you are trying to unseat. So, pag magbayad ka, then you are tainted already. So, ang kalalabasan, mga kababayan, is parang si Smartmatic, ginagamit yung mga politiko para magnakaw sa atin, sa taong bayan, para ibigay yung pera sa kanila. Sila ang yumayaman. Tayo ang naghihirap. And ikukunin natin yan sa buhay ni Colonel Odonio when he was still young, when he started from his humble beginnings. Mga kababayan, the equation is simple. The battleground must be defined. Tayong lahat on one side, ang mga tiwaling politiko, si Smartmatic at si Comelec on the other side. Sila ang kalaban natin. Sila ang nagpapahirap sa atin. Ang mga politiko, ang ginagamit ni Smartmatic at ni Comelec para magnakaw sa atin. Nanakawin yung pera natin. Tingnan po ninyo, bilyon-bilyon ang pondo sa flood control projects. Pero, the flood is always there. Hindi na susolusyonan yung floods. Kasi, paborito ang flood control project, yung dredging. Wala namang wala namang dredging na nangyayari. Na-dredge ang pera, hindi ang silt. Ginawin natin. Yung dredging project, ang pera ng taong bayan ang nalimas. Ang na-dredge, hindi ang silt ng river, ng kung saan mo kukunin yung para dumalo yung tubig. Kaya palaging ba? Now, si Smartmatic, inuutusan yung politiko natin na nakawin yung pera natin para i-deliver sa kanya. That's why I call it a very insidious evil. A very insidious cancer that rots us all from within. So, balik tayo sa buhay ni Colonel Odonio. Sir, may Queen halos hindi kayo gumagastos para may paibigay kayo sa nanay at tatay niyo. Tama po ba yun? Dun sa scholarship money niya. Tama ba? Sir. Colonel Odonio. Si Colonel Odonio. Sir, can you hear me? Can you hear me? Yes. Di ba, sir, sabi niyo sa akin na yung allowance ninyo sa PMA, sinisave po ninyo para maibigay po ninyo sa nanay-tatay ninyo? That's Tama correct. po ba? That's correct. Actually, ang allowance namin sa PMA, when I was there, 300 pesos a month. Doon sa 300 na yun, pinipili kong maipon yung 100. So after 2 or 3 months, nakapagpadala ko sa parents ko. 200, 300. So, yun naman, yung mga panahon yan, medyo malaki rin na konti yun. Nakakatulong na rin ako. 1950s yun, sir. Tama po ba? 1950s. Yes, 1960s. 1960s. 3,000 na ngayon. 3,000, 4,000. 1960. Siguro mga 10,000 yan ngayon. Well, it could be. So, continue, Attorney Glenn Chong. So, yun ang ibig kong sabihin. Alam nyo, naiahon actually ni Colonel Odonio yung kanyang pamilya sa kahirapan. In other words, you might call it a misfortune na sinilang ka sa mundong ito na mahirap. And yung mga mayayaman, they are very fortunate enough. But it does not mean that your misfortune
will be your destiny forever. Di ba ba, mga kababayan? Si Colonel Odonio, yung kanyang pamilya, sinilang sa kahirapan. Tapos, by his sheer and determination na iahaw niya yung kanyang pamilya from the rut of poverty. So, ibig sabihin, ang solusyon nasa atin. Nasa atin din yun, mga kababayan. Now, dito sa problema ni Smartmatic, na parang linta na dumidikit sa atin at sinisipsip yung dugo ng bawat Pilipino, ang solusyon ay wala sa kanila, nasa atin din. Kailangan nating lumaban this time para matanggal ito dahil itong administrasyon na to, busy na sa pagprepara sa 2025 dahil hawak nila yung Smartmatic. Yes, yun nga po ang nakikita ko, no, Colonel Odonio and Attorney Glenn Chong. So, Colonel, kailan nyo nakita o, nakita, na-obserba, na pag-aralan na meron ng naging dayaan nung nakaraang halalang 2022? Kasi to be honest with you, sa mga vlog ko, nabanggit ko na to, May 9 pa lang, nakakaramdam na ako ng talagang may dayaan. Alright? But there you are, and may kasama pa po kayo dyan marami sa grupo ninyo, na nagsasalita na sinasabi ninyo based sa inyong thorough investigation na nagkaroon ng 20 million votes na transfer within less than an hour, which is impossible. So, paano nyo po ito? Dahil sabi nyo kanina, kayo yung unang-unang nakakita nito. Paano po kayo nag-start na magsaliksik? Actually, dalawa ni General Rio, nagkausap kami. Sabi ko, Eli, pababayaan ba natin yan? Halatang-halata naman ginagago tayo ng Comelec. So sabi ko, pwede bang i-analyze mo? And once I become convinced na talagang may dayaan, lalaban ako kahit mag-isa ako. Ang ginawa naman ni General Rio, kumuha pa silang dalawa. Doon, kaya naging 23 sila. Lumapit sila sa Comelec to ask for proof ng transmission ng 20 million votes. 4 na buwan silang naghintay, hindi binigay ng Comelec. So nakita ko na medyo wala itong papakita sa amin. So ang ginawa nila General Eli, nagpunta sila sa Supreme Court. Nagpunta agad sila sa Supreme Court, which I would say premature at that time. Kasi may pa bang steps So pumunta sila rin, sabi ko, Eli, sabi ko sa kanya, nagsisir sa akin yung General yun Eli ka ako, sige, doon kayo sa Supreme Court, ako nang bahala dito sa Comelec. Ako ang lalaban sa kanila. True enough, nagsimula na akong bombahin yung Comelec. Panayasulat ko, sinabihan ko sila, I'm doing this in accordance with my constitutional right for access to information from any government agency. Yun ang hindi ginawa ng Tato and Trio. Humingi lang sila ng copy. Ako hindi. No, you cannot ignore me. This is my right under the Constitution. Pero just the same, ilang buwan ako naghintay, hindi nila binigay. So alam ko na walang ibibigay kasi. Walang ibibigay sila. So in the end, ng bandang March 20, sinabihan ko na sila, sige, this is my final demand. Pag hindi pa niyo binigay sa akin ito, babanatan ko na kayo sa Congress. Yung aking impeachment complaint, yung aking articles of impeachment, ready na ako. So medyo natakot itong Comelec. So okay, we will give you our transmission logs on March 23. So tuwa naman ako, finally, makikita. Kasi yung kanila yan, you do it, you're lost. You do not do it, you're lost. So anyway, nagpakita sila. Pumunta kami ni General Eli sa Comelec. Sumama sa akin. So good, sabi kong buti. Akala may pagbuklat lang namin ng envelope. Ay, niloloko kami talaga. Hindi naman transmission logs yung pinakita sa amin. Hindi naman namin yung binigyan nila reception logs. Hindi naman namin kailangan yun. So sa madaling salita, niloloko kami. So ang naging tawag ko doon sa logs na yun, deception logs. Ako, Mr. Chairman, you are deceiving us, you are deceiving me, you will deceive the public. So I call this deception logs. Pero awa ng Diyos, hanggang ngayon wala pa yun. So hindi pa po pinapadala ng Comelec itong transmission logs up to this moment? No, wala silang pinadala. So yung lahat ng pinagagawa ni Chairman Garcia, just prove na talaga wala sila, they didn't have that 20 million votes. Doon nagkagulo. Akala mo 1 hour na doon nakapasok yung 20 million votes. What do you call that? Naipasok na sa system Wala pa yung mga election details, naipasok na sa system.
Right. Kaya within 1 hour, nagsalita na sila, panalo tayo, panalo tayo. Hindi po nagbibilang. Actually, I was there po eh. I was part of it ng panalo tayo. Hindi ko alam na during that time pala, meron ng milagro na nagaganap. So, Attorney Glenn, ano gagawin natin dito since hindi, instead of transmission logs, ang binigay ay deception logs. So, anong gagawin dapat ng actually, taong bayan? Ma'am, mga kababayan, ang ni-request po nila General Eli Rio at ni Colonel Leonardo Odonio ay transmission logs. Itong transmission logs po, ito po yung record ng mga transmission doon sa telco. Telco yan, galing sa telco yan. The transmission logs from the telco side. So, ang binigay, sabi nga ni Colonel Odonio, nung binuksan nila, reception log. Ito yung record ng pagtanggap ng resulta doon sa transparency server. So magkaiba po yan. Magkaiba yan. Kung natandaan po ninyo, ma'am, sinabi ko po, ang ni-request po na Colonel Odonio ay Apple. Ang binigay po ni George Garcia ay Guava Apple. So, kaya tama po yung sinabi ni Colonel Odonio, these are deception logs. So, in short, mga kababayan, walang maipakita ang COMELEC at Smartmatic na dumaan yung 20 million votes sa telcos. Kasi wala silang transmission log na maipakita eh. Otherwise, humingi na po yung TN Trio, humingi din si Colonel Odonio separately. Hanggang ngayon, walang maibigay-bigay. Nagbigay nga, pero reception log ang binigay. In a way, there's an element of deception. Totoo. Kung pera pa, pinag-usapan natin, kasuhan mo na si George Garcia, Kernel, ng estafa. Kasi, ang hiningi niyo, transmission lang, ang binigay, reception lang. So, possible ba yun? It all boils down to the fact na, hindi. It all boils down to the fact na hindi dumaan yung 20 million votes sa mga telco. And mind you, mga kababayan, si Smartmatic is very silent about it all. Hindi sumasagot si Smartmatic, nagtatago. In fact, sabi ni Colonel Odonio, na wala daw address si Smartmatic dito sa Pilipinas. Iyon na ngayon, yung mga magnanakaw, magtatago talaga, especially pag pinag-uusapan na yung pagnakaw ng boto nila. So, going to your question, andyan si Colonel Odonio, andyan si General Rio, we have to band together, mga kababayan. Kailangan nating magkaisa, ilabas po natin kahit sa social media. Hindi naman kinokontrol po nila yung social media natin. But nobody can control the entire population of the Philippines kapag lumaban po tayong lahat. Yeah. So, mga kababayan... So, simula lang po ito kasi sige po. Go ahead, Attorney Glenn Chong. We have to wrap up this fight. Si Kernel, si General Rio, and many others. Tayong lahat actually. Dahil by the middle of September, baka ibigay yung kontrata kay Smartmatic. Yun yung sabi ni George Garcia. Yung bidding process will start by the middle of September. So we have 3 weeks to go. We need to fight this head on. Yeah. So, yun nga, mga palangga, mga viewers na nanonood ngayon. So, nandito, kasama natin si Colonel Odonio na 80 years old, mag-80. Sir, kung tutusin, pwede na po kayo mag-enjoy na lang at mag-relax na lang, enjoy your retirement, di po ba? But andyan po kayo, still, kasama namin ng ating mga kababayan na gusto ninyong magkaroon ng clean and honest election. Kanina nga, napag-usapan natin, talagang pinag-aralan ninyo together with General Rio na mayroon talagang dayaan, lumapit kayo sa COMELEC, tapos nagkaroon ng panloloko na naman, instead of transmission log, deception log o reception log ang binigay sa inyo. So nakakalungkot po. And but by seeing you na lumalaban, ay yung mga kabataan na nanonood sa atin, I hope mahawa po sila sa iyong katapangan at iyong patriotism. So, idealism. Yeah. Idealism, patriotism. Kasi, kasama dyan ang pagmamahal sa bayan para gusto mong, di ba, mahal niyo po yung bayan eh.
Mahal nyo yung Pilipino, kaya from your humble beginnings, di ba? From mahirap, tapos ngayon okay na kayo. At alam ko sa puso ninyo na gusto din ninyo na maranasan ng mga Pilipino yung maayos na trato ng isang gobyerno. But anyway, sobrang maingay nga po ang usapin dito sa dayaan na ito. At kami, Attorney Glenn Chong, ay ilang beses na kami nag-interview about it. Siguro, Colonel Odonio, napanood nyo din yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos, di ba? Nung natalo siya noong 2016 na sinasabi niya, kiniklaim niya na nadaya siya at sinasabi nga niya ang Smartmatic ay nandyan sa Pilipinas not to sell that machines, vote counting machines, but to sell the cheating. So what is your view about that? Narinig nyo yun. Ano po ang pakiramdam nyo na ngayon? Deadma o wala na siyang pronouncement dito sa dayaan sa Smartmatic na ito o yung katiwalian ng Smartmatic? Wala naman silang masasabi kasi talo sila eh. Talo sila sa amin. Talo. Wala silang maidepensa sa mga sinasabi namin. Like yung kahuli-huli ang ebidensya na napakita ni General Rio, yung sinatawag na IP. IP, whatever that is. Hindi ako masyadong technical. Anyway, doon talaga nagkabukuhan. Apo. Yeah. Doon nagkabukuhan dahil yung IP, tinignan ni Eli Rio, out of 98, mga 98%, isa lang number nung IP, whatever, hindi pa address. IP address po. IP address. Ito lang yun, 98%. Apo. Ako naman, layman ako, ang paliwanag ko rin, para maintindihan ng mga tao, ipagpalagay mo mayroong isang libo na bahay na may landline. Ang sinasabi ng mga gago na ito, 980 na landline, isang numero. Paano may wala yan? Ano ba naman yan? That's the simplest way of showing na talaga nagdaya sila. Ay hindi naman natanggihan na yun ni Garcia. Pinapaikot-ikot niya pero ganun pa rin ng balik. Gumamit sila ng isang IP lang for 98% ng mga precinct reports. Huli na sila ron. Wala na silang mayan ron. Wala na. Tarang-tarang sila. Colonel Odonio, ano sa tingin mo is, marami nagsasabi na isang taon pa lang si Bongbong Marcos at dapat natin siya bigyan ng chance to prove himself. Ikaw, in your personal view, in your personal observation dyan sa Pilipinas, ano po ba ang nakikita ninyo sa status now ng ating bayan in terms nga dito sa ating, of course, pangkalahatan, yung pag-manage siya sa gobyerno, at dito nga sa issue natin lagi sa pagkaroon ng patas na, na botohan o patas na bilangan ng boto. Ano po ba ang pakiramdam ninyo, sir? On the whole, sabihin ko, this man is incompetent. He should not be president. He should have been president in the first place. Pero itong gagong Supreme Court natin, disqualified na nga siya. Qualify pa. Under the law, hindi ka pwedeng ma-qualify na tumakbo as candidate if you were convicted of a crime involving moral turpitude. Napakaliwanag. Pero yung Supreme Court, ginawa pa rin siyang qualified. Kanya imagine naman, nakakasakit ng dibdib ba? Lahat ng maliliit na tao, mahuli lang sa kalsada, hinuhuli na nila. At paano ito? Nakakasakit ba ng dibdib? Especially yung nakikita ng katulad ng nagdaan sa hirap, yung mga mahihirap, pinaapi ng gobyerno, hindi pwede yan. Lalaban tayo. Hindi pwede, hindi talaga. Believe you me, hindi. Kung ipipilit pa nila ang Smartmatic, gulo yan. I promise you, gulo yan. Opo. Lalabanan ko sila. Patayan. Ate Claire, ma'am, sir, go ahead. It was not the Supreme Court. It was the COMELEC who ruled na he is qualified. Hindi ang Supreme Court, sir. It's the COMELEC. Alam mo naman yung COMELEC, they can always bend their interpretation of the law. For example, si Governor Rosal ng Albay, nanalo. After a while, tinanggal ng COMELEC on very flimsy grounds. Simply because ang kalaban ni Governor Rosal, Vice Chair ng House Appropriations Committee, kailangan ni George Garcia ng perang pambayad kay Smartmatic.
Yeah. Oh, ang Anwaray, tinanggal. Oh, Yeah, by the way, that's nabasa another ko- issue. Pag-usapan natin. Actually, I don't know if you read about it also, both of you, na nabasa ko nga yung Anwaray ay na-disqualified. Dun sa parang, tama ba, Attorney Glenn, tulungan niyo ako, 10 years ago na kanilang offense. Ano nangyari po dun sa Anwaray? Yung party list, bakit sila na-disqualified? Quickly lang, ang nangyari nito is way back in 2013, dalawa ang umupo sa Anwaray, si Bem at saka yung sister niya. Pero si Ben Noel, I know him, kasama ko siyang congressman dati. At kilala ko ang Anwaray, because when I was congressman in my district, pumapasok yan sila doon, namimigay ng assistance doon sa mga constituents ko. At nagpapasalamat ako kay Ben because at least kahit paano, nakakatulong din doon sa amin. Okay. So, that's Anwaray. Ang client base ng Anwaray is Samar, all Samar provinces, Leyte, Southern Leyte, and Biliran. So, yan yung teritoryo ng Anwaray. Then in 2013, sabi ng COMELEC, isa lang ang nabigyan ng Certificate of Proclamation. Yung si Bem Noel lang. Yung isa, yung kanyang kapatid, hindi nabigyan ng Certificate of Proclamation. So sometime in 2019, I think, yung kabila, yung kompetensya nila, yung Tingog at Sinirangan Party List ni Martin Romualdez. Yeah. Yes. Sa kanya yan, ni Martin Romualdez. Yung Tingog at Sinirangan, nag-file na to disaccredit Anwaray on grounds of for that violation. So, ang sa akin po, mga kababayan, the optics is very bad. In the first place, dapat, kasi nandiyan naman yung Tingog at that time, at Anwaray, so nandun naman siya. Siguro gusto ni Martin na makuha niya yung tatlong seats niya. Wala na siyang kompetensya. Grabe. Susuluhin niya. Kaya sabi ko, it's very bad optics. And speaking of nung sinabi ni Colonel Odonio kanina, at sinabi ko na the COMELEC can only spend the rules or the laws or its interpretation to accommodate the powers that be. So, this is an example. Kung alam naman ng Tingog yan na walang certificate of proclamation yung isa. Bakit hindi kayo nag-file ng co-warranto doon sa HRET? Dapat co-warranto yan. Kung wala siyang certificate of proclamation, filean mo ng co-warranto doon ka sa House of Representatives Electoral Tribunal. So in order na kung mapatanggal siya, then you would have established the violation of the law by an independent tribunal. So ngayon, hindi naman nila ginawa. Hindi na sila makapag-file ng co-warranto because natapos na yung term. So doon na naman sila sa COMELEC. So panahon ni Duterte, ni President Duterte, walang nangyari. You see? Walang nangyari. 2019 to 2022. Ngayon sila na, natanggal na si Anwaray. Wow. No, ngayon sila na, natanggal si Anwaray. Well, that's what I say, abuse of power. The optics is very bad, but the optics is fair to us. Yeah, so mga kababayan, siguro naman yung mga nakakanood sa atin, nakita nyo naman po kung paano ko kaka-hardcore labanan ang mga katiwalian sa gobyerno. So kanina, balik tayo dun sa sinabi ni Colonel Odonio na actually naka-ready na po yung inyong articles of impeachment. Before that, Attorney Glenn, ito bang yung dayaan na let's say for example, ma-prove natin yung 20 million na yan, paano ito magiging material sa articles of impeachment? Paano ba? May, as ordinaryong tao dito na nakikinig po sa inyo, dalawa, so may patutunguhan ba yan? I mean, maka-qualify ba yan? Let's clarify muna, sir. Yung impeachment complaint po ninyo ay laban sa mga commissioners ng COMELEC at kay George Garcia. Tama po ba? Okay. Oo. Akala ko parang kay Bongbong. Hindi yun sa presidente. Hindi yun sa Hindi pa. Okay. Klaro now. Okay. Sir, anong ibig nyo? Sir, Kernel, anong ibig nyo sabihin doon sa hindi pa? Kasi nagbabalak. Magpapile din kayo. Papunta na tayo doon, sir. Actually, gusto ko nga po yan eh. Hindi ako magpapile.
Kaya ako sumusulat sa inyo eh. Sabi ko, ganito. bigyan mo. Actually, ganito yan. Ma'am, Colonel, mga kababayan, hindi ko po, klaruhin ko ha, hindi ko po madidiktahan si Colonel Odonio ha. Siya, Colonel siya, ako, hindi ako, wala akong ranggo. Hindi ko siya madidiktahan. He is independent. He does what he wants to do. Di po ba, sir? Kayo, yung impeachment ninyo, you prepared that a long time ago before tayo nagkausap, before tayo nagkakakilala. So meron na siyang impeachment complaint. But if it arrives to that point na si Colonel ay magpa-file ng impeachment on the ground of the 20 million votes, which the COMELEC and Smartmatic cannot prove, ano yan? Actually, mahirapan silang i-prove yan ngayon. Si COMELEC at si Smartmatic, yung basis ng 20 million. Okay. So, if we can prove na meron ng 20 million at walang transmission lab, hindi mo makonect yung 20 million to the precinct. Simple. The precinct results must be connected to the 20 million that pumasok sa transparency server and sa COMELEC server, which became or the National Board of Canvassers, and to the Presidential Board of Canvassers para ma-print out yung certificate of proclamation. You have to connect that to the precinct level results. If you cannot connect that, there is a disconnect, then hindi totoo yung 20 million votes. But then, you cannot convict the sitting president without the connecting factor na alam niya. Dapat alam niya yun. Dapat alam niya. Dapat alam niya na mangyayari yan. Oo. Dapat alam niya na mangyayari yan. Dapat may connection siya somewhere that will connect him to the 20 million votes. And that's where I know what you did last summer becomes very important. Kaya nga sabi ko, paano kung yung asawa balik pala tayo doon. Paano kung yung asawa pala, Colonel Odonio, ang nakipag-transaction sa Smartmatic? At anong gagawin natin dyan? Yung asawa ang nag-front. Actually, mayroon mga ruling na pag yung Office of the President napunta sa dispute because of what somebody like Lisa did, that's a ground for impeachment. Kaya hindi ako natatakot doon. We have all the grounds. And by himself, meron na rin naman siyang kalokohan eh. I'm not worried. Alam naman natin yan. Okay. Anyway, mabalik ako doon kay Atty. Glenn na yung sa COMELEC ba? Na yun hindi Supreme Court ang may kasalanan. Supreme Court ang may kasalanan. Dahil pinasa nung COMELEC, ikaw yung ultimate body to determine whether it is legal or illegal. So, yung COMELEC lang, pero they close their eyes. Maliwanag yung batas eh. Pagpalagay mo na pinadala ng COMELEC sa Supreme Court, ang liwanag ng batas, he is not qualified. Bakit kinalify pa nila? Di ibig sabihin hawak sa liig ni Bongbong yung Supreme Court. Supreme Court. Possible, di ba, Atty. Glenn? Sige na, sir. I would not be prepared to make that statement because as a lawyer, I'm an officer of the court. Yeah. Okay. So, mainit ang ating pinag-uusapan dito palaga. So, nakikita nyo, lahat kami dito ay independent. So, parehong palaban para sa bayan. Lalo na yung pinakapalaban natin, si Colonel Odonio. Sir, ano ba yung mga nasa isip niyo po ngayon na kailan ba talaga natin makakamit yung kaalwanan sa ating bayan? Ano po ba, ang daming issue, samot-sari. Instead of mag-focus ang ating gobyerno kung paano payabungin ang ating bayan, pero not only sa Malacanang, Congress, Senate, ay abala po sila sa preparasyon sa next election, sir. In the end, ang talagang problema natin, yung Marcos. Kung hindi mo siya aalisin, walang mangyayari. Hindi pa rin tayo unlad. Ganun, pabalik-balik pa rin sa mga kalokohan niya na wala nang mapansin, tayo lang. So, hindi pa, sabi ko nga sa mga kasamahan ko, yung grupo ko, kahit paano pinapay mong kaso, kahanap legal remedies sa pinupunta ninyo, hindi natin mapapala si Marcos. He will not leave the presidency. Kasi ang dami pa bilyong pera ang naiwan pa niya sa Pilipinas eh. Nakuha niya yung 1.5 billion from PCCG. Ang laki pa nakukuha niya dito. Ang laki pa nakukuha niya sa labas ng bansa na hindi niya makukuha kung hindi na siya presidente.
Kaya yung rason niya para mag-file na kandidacy, yung pa rin ang reason niya kung bakit ayaw niya umalis. Kailangan makuha yung billion-trillion na pera na dapat ay daw sa kanila, dapat daw ay sa kanila. So wala tayong solusyon dyan. Ngayon, pupunta ko, it might be premature and I am the main sponsor ng people power. That is what I'm doing now and I hope. Actually, marami po. Hindi lang po kayo nang sasabi nun, sir. Colonel Odonio, about people power. Ang dami mga nasa comment section natin ngayon na they want that dahil nga po sa samot-saring anomalya na nangyari sa gobyerno. And ako naman, kung yan ang destiny at yan ang panawagan ng taong bayan, eh wala po tayong magagawa dyan, di ba? Siguro, kung maayos ang kanilang pamumuno, hindi na tayo pupunta sa ganyang, journey. Kumbaga. We have no reason to complain. Yes, di ba, Attorney Glenn? Wala tayong rason mag-complain. That's correct. Yeah. So, in terms, yung pinag-uusapan natin, patungkol nga dito na kailangan alisin ang Marcos, pero actually, gusto po nilang manatili, kaya nga yung Smartmatic nandiyan pa rin. Kaya nga po wala silang imik dyan, or hindi nila, dati kalaban ni Bongbong ang Smartmatic, di ba? Attorney Glenn ngayon, kahit na isang tuldok na word about it, wala siyang binitawan. Actually, ma'am, mga kababayan, I honestly believe that he was cheated by Smartmatic. I honestly believe that na in 2016. Dinaya talaga siya ni Smartmatic in 2016. That's why, that's why in 2022, they know what to do and they did it last summer because alam nila baka madaya sila. So baka unahan lang to. So inunahan na. That's the point. Inunahan na nila. And that's why you see the 20 million votes na hindi ma-explain ni George Garcia at ng Smartmatic niya. O kasi siya yung tuta na ngayon ng Smartmatic eh. Siya yung promotor dyan eh. So the fact that hindi ma-explain ni George Garcia ng Comelec, ng Smartmatic, it already tells us something. And it's a big revelation for us all. I will ask you, both. Kanina, Attorney Glenn Chong, sinasabi mo, magiging impeachable yan kung maiko-connect natin na alam ni Bongbong Marcos na nagkaroon ng dayaan in 2022. In your personal, view, feeling right now, sa tingin mo ba, inosente siya? Attorney Glenn? Hindi niya alam? Alam niya. Saka mo sabihin, Glenn. Alam niya yan. Colonel Odonio. Oo, sir. Yes, sir. Huwag muna ngayon. Anyway, actually, hindi po nakakatuwa yung nangyayari sa ating bayan. Kasi ang nagsasakripisyo po yung mga mahirap, yung mga ordinaryong citizen, yung mga working class. Pero ang nag-enjoy at nakinabang dito sa Smartmatic na ito ay nasa Senado, Kongreso at nasa loob ng Malacanang. So, ano ang gagawin natin? Isa ako sa maingay po na lumalaban like you, both of you, tatlo tayo. So ano pa ba talaga dapat ang gagawin natin? Unang-una kasi sa September baka i-award na naman yung election. What do you call that? Attorney Glenn, help me. Yung machine, di ba? Na sila na naman yung bidding process. Bidding process. Baka i-award na naman sa kanila September, kaya nga nandito tayo. Ay, syempre i-award yan ni George Garcia. Siya yung bastonero dyan eh. Kaya nga siya nilagay dyan to make sure that Smartmatic will run the elections in 2025 until the son-in-waiting becomes president. Yeah, and Martin 2028 ha, yan ang actually yan yung plano nila ayon sa akin mga puting ahas. So ano nagagawin? Kasi ang dami nagtatanong sa akin ng mga viewers natin, Miss Maharlika, nakakapagod yung laban mo. Every day, nagsasalta ka pero andyan pa rin sila. Ako din, somehow, napapagod din ako. So kung ibibigay na naman ang bidding dito sa Smartmatic, ano ba yung pwede talaga gawin ng Pilipino, mga sir, para hindi may award dito sa Smartmatic at tuluyang matanggal na sila sa Pilipinas? Sige, sagutin ko yan. Sabi ko, isa na ng paraan dyan people power.
We should put it in the hands of the people to do what is needed to be done. Hindi na kaya ng sistema eh. Yung organization hindi na. They will just do what they want dahil hindi na pwedeng labanan si Marcos. Tell me, yung Supreme Court, ilang buwan na yung aming, yung aming petition sa kanila? 8 months na, hindi pa man nila ina-actionan. What does that mean? Wala tayong pag-asa kundi sa ating sarili. The people must move. Kaya the other day, nagsimula na ako, officially, dineclare ko na, we must go, ang term na ginamit ko, people power na. Susunod-sunod yung palabas ko. Susunod-sunod yung palabas ko. I was making it official, I had my name on it, ako yung nag-sponsor, ako yung nag-head. So kung meron papasok na mas magaling sa akin, bibili ko naman yung trabaho na mag-lead ng people power. But someone has to lead, and we have to start it now. Kaya yun ang pinagkakabusan ko ng oras dahil nalilate na nga tayo dahil nga yung sinasabi ni Atty. Glenn na yung Smartmatic noon, baka pabayaan. Opo, kasi sa September, diba, wala na naman tayo magawa pag napunta na naman sa kanila. I think mag-agree po ako sa inyo kasi actually hindi lang po kayong nananawagan ng ganyan. Ang term ng iba dyan, katulad ng kababayan nating si Bagong Lipunan, Roy, dating Marcos supporter, din po yan. At nagising din, ang tawag niya dyan is Plan B. Plan B ang tawag niya dyan sa people power na yan. At siguro mag-agree din po ako kasi nga napakalungkot. Like ako, ang dami pong information na nakakarating sa akin na ano pang pagtitiwalaan natin. Attorney Glenn, ikaw, abogado po kayo, nakakarating sa akin na even ito si Martin Romualdez, Speaker of the House, ay tinatawagan ang Supreme Court justices para impluwensyahan yung mga desisyon, yung mga kaso. Yun na nga, ma'am, Kernel at mga kababayan, the system is broken. The system is broken because, for example, yung ipagpalagay natin, I'm not saying that, I'm not making a statement that it is true or not, kasi wala naman akong alam about that, ma'am. But to the mind of a justice, for example, kung ako yung justice at ako yung prenesyo ni Martin Romualdez, I would easily cave in. Bakit? Alam ko naman dinadaya ng Smartmatic yung eleksyon. So Martin Romualdez will always win. So at the end of the day, I will be the loser. So, gigibin ako sa kanyang pressure. Di po ba, mga kababayan? Ipagpalagay natin, ako yung justice na prenesyo ni Martin Romualdez. And looking at the situation, he has the money, he has the power now, everything is with him. He will always win. He will always get his way. So instead of me, a justice of the Supreme Court, exercising my judicial independence, I would have to cave in for the sake of my own survival. Yeah. So pagbibigyan ko siya para mag-survive ako at kung tutuhanin niya, ipo-promote niya ako or ilagay niya ako sa mas juicier position. So that is testament that the system is really broken. Broken talaga. Kasi po, sabi pa dyan, ang nakarating sa akin, ito yung information na maliban dyan, kung hindi mag-aayon sa kanyang mga gusto, ay maapektuhan yung budget ng the whole Supreme Court. Colonel Odonio? Ayun, yun na nga. Sige, Cesar. Anyway, dahil naman Supreme Court dito, babanatan ko na talaga. Dahil matagal ko na tinatanong kay Glenn na pwede ba akong lumaban sa Supreme Court without me violating some rules or what? I-contempt pa nila ako. I don't know. Pero I don't care. I-contempt nila ako. I don't care. Di lalo ako sisikat. I would not encourage you, sir. I love you, Colonel Odonio. Grabe po talagang palaban po talaga kayo. Mga kababayan, ang guest natin today is 80 years old na lumalaban para sa katotohanan. Sabi ko nga kanina, dapat ini-enjoy na lang ni Colonel Odonio ang kanyang retirement. But nandito siya at araw-araw po siyang talagang lumalaban para marinig ang boses ninyo at mapaalis na nga natin ang Smartmatic at mapaalis si Puting. So, if I may just share this, sa ating mga nanonood po sa inyo po lahat. When I said that the system is broken, democratic institutions fail to function properly. Yung mga democratic institutions natin, hindi siya nagpa-function ng tama because they are always under
political patronage or political pressure. So, or the pressure of money, like sa ombudsman, binibenta yung mga kaso. So, you have to look back at where these problems actually originate. At the end of the day, they originate in a flawed election system. Yung election system natin na dinadaya, binabayaran, ang lahat ng problema nito, ang lahat ng magkasalanan nito, si COMELEC talaga. Because they are the purveyor of cheating in the election official. Imagine, the COMELEC tells you to arrest without warrant yung vote buyer, yung vote buying, yung mga vote buyer and vote seller. Okay. Imagine, I'm not saying that I'm condoning. I'm not saying that I'm condoning itong vote buying and vote selling. But they are a function of our economy. A sad state of our economy, karamihan sa ating mga kababayan mahihirap. So therefore, the pool of money is great for them. Naibenta na lang nila para magkapera sila. Anyway, ang nasa iutak nila, magnanakaw ka rin naman eh. Dadayaan din naman nila. Magnanakaw ka na naman. So at least makakuha man lang ako doon sa ninakaw mo. That's a wrong mentality. But you cannot blame the people. So, pag sinabi ng COMELEC, hulihin nyo, warrantless arrest. Actually, it promotes mayhem. Magkagulo talaga yan. Kung huhulihin mo yan, maghuhulihan kayo doon. May mamamatay niyan. And if that happens, then the responsibility is laid down on the COMELEC. But you forgot, mga kababayan, that the biggest violator of both buying and both selling is COMELEC itself. In cahoots, in tandem with Smartmatic. Wholesale cheating. Sila ang number one na nagbibenta ng boto. Si COMELEC at si Smartmatic. Imagine mo, mantakin mo mga kababayan, iipitin yung mga maliliit natin mga kababayan. Iipitin, papahuli nila, samantalang sila, they're enjoying. Hindi 1,000, 2,000, 5,000, millions or even hundreds of millions, billions perhaps. So hulihin yung mga nagbibenta ng boto. Huhulihin yung mga maliliit, pero silang patingi-tingi. Patingi-tingi. Pero sila na nakikipagsabuatan sa Smartmatic, nag-e-enjoy. Okay. Nag-e-enjoy. Ang tawag pa sa kanila, honorable leche. Anyway, you see? So that's an example of a broken system. Anyway, pwedeng balikan muna natin yung Okada. Baka mawala sa isip ko eh. Opo, sige po. Active, okay. Okada po. Yung bagay na ito, I think I am planning to do a lot of things about this. Dahil kahapon, nabasa ko na yung article ni Jarius Bundok. Lumalabas na meron ng affidavit. Doon sa affidavit na tungkol doon sa nangyari, yung sinasabi mo, kinausap yung Supreme Court, nandun sa affidavit. Okay, hindi ko nabasa. Naglakuhan na sila na sinabi na rin na si, what's his name, yung speaker, ang nagbuhat-buhat ng heavy load. Heavy luggage, si Martin Romualdez. That was 2.5 billion yata or 3 billion, whatever. Pero ano niya sa affidavit? Unless I am wrong, kung nasa affidavit yan, babanatan ko sila. Believe me, kahapon, tinawagan ko ng isang congressman, PMA graduate congressman, pag hindi niyo ito naayos sa House of Representatives sa Congress, babanatan ko kayo lahat, buong Congress, for not doing anything about it. Yung inyong speaker gago, patapos hindi man nakikikilos, yun ang tatlong kasalapas, babalik ako sa Supreme Court. Nag-decision na kayo na yung matandang Okada ang may-ari nito, bakit isang tawag lang ni Romualdez nagbago na kayo ng desisyon? Heavy luggage po kasi. Babanatan sa Supreme Court, believe me. And ang talagang panlaban na totoo pala yung heavy luggage. Yes, actually nakarating na nga sa nakarating na nga sa Delaware Court, Chancellor Court. Nasa Delaware Court na So hindi naman pwedeng nasa korte yun tapos hindi totoo. Mahirap yun Opo. So meron na accuser, nakalagay yun sa accusation. And maluhanag na si Speaker Romualdez, si Tambaloslos. Siya tumanggap. Nasa affidavit yun. Sige, kontrahan niya ako. Di ba balakin ko lang. Yan ang nasa affidavit Sinasabi, lalaban ka sa akin. Ito official. May dokumento ako. Sige, labanan mo ako. Di sa public tayo mag-away-away. Lalo kung makapasama kayo. I don't know. Pero yun ang plano ko. Pero you know what po? Okay, go ahead. Sir, you know what, sir? Ma'am, kababayan. You see, when we know how to fight, kung maninindigan tayo,
regardless of the consequences to ourselves or our families, Oo. it is actually a disservice to them na gawin nila yan sa atin. Mhm. Kasi kung, like for example, mabubuking man lang na ako pala yung tumanggap ng heavy luggage, then it's very shameful for people to know. Despite yung pinakita Yes. mong you're an honorable person, ikaw pala yung naghila ng heavy luggage, then you deserve nothing but the trash can, the trash bin. So, kapag lumaban tayo, there is a correlative disservice for them na gawin yung gusto nilang gawin. You get what I mean? For example, pag lumaban tayo, magdadalawang isip si Smartmatic na nakawin uli yung eleksyon natin, o magdadalawang isip si Comelec na ibigay yung kontrata kay Smartmatic, or this week administration bibitawan si Smartmatic, although I doubt it because ito yung naka-project na kasi yan for the sun in waiting. Yeah. Pero sa akin kasi walang laban si speaker dito, nasa papel affidavit ko signed under oath. Paano siya magkakaroon ng laban sa akin kung banatan ko siya tungkol doon? Opo. Nahirapan siya. Sinabi ko na yun na nga, sir. Yun na nga, sir, ang ibig kong sabihin. For the person who executed the affidavit, kapag lumaban ka, mabubuking yung kapila. It imposes a disservice for them to do it again. Mhm. Kasi alam nilang lumalaban ng taong bayan. Yun, mga kababayan. Kapag alam ng mga taong gobyerno na ang ordinaryong mamamayang Pilipino ay alam na lumaban, at pwedeng magkaisa para labanan sila, no matter how great their power is, then there is a disservice for them to abuse the people. And we are grateful kay Colonel Odonio na talagang nandyan po kayo. Katulad niya, nag-issue kayo ng inyong statement, ng inyong affidavit, di ba? Para labanan itong mga ganitong klaseng leader natin. Salamat po kasi nandyan kayo tumatayo sa amin. Kasi minsan kailangan lang ng leader talaga, tama? Leader, isa, dalawa, tatlo, para, ma-stimulate yung tapang ng mga tao para magsalita against dito sa hindi magandang nagagawa sa ating mga Pilipino. Alam mo, nung una kong sabihin ito sa family ko, dito, nakaupo kami around this table, one evening after dinner, kinausap ko sila, I have something important to tell you. Sabi sa mga pamilya ko, I have made a decision na labanan yung Comelec. Nagulat yung misis ko, nagulat yung mga anak ko. Opo. Sabi sa akin, hindi nyo ba alam tatay ang tawag sa akin ng mga yan Opo. Hindi nyo ba alam tatay na pag binangga mo yung Comelec, ang binabangga mo si Marcos? Ano sagot ko? I don't care. Pareho pala. Sa inyo po yata ako nakahawa ng katapangan. Tama po kayo. Tapos ang next na actually, matapang talaga yan si Colonel Odonio. Opo. Ang next po, ano sir? Ang next tanong ng misis ko, ba't ikaw ang lalaban? Wala iba na malaban Pag hindi ako lumaban, so tuloy-tuloy na yung mga tao, hindi makikialam. I want to explain the example na meron isang matandang gago na lumalaban sa gobyerno. Opo. May matandang dating makisig na lumaban para sa kanyang bayan na dapat nag-enjoy ng retirement pero tumatayo pa rin po kayo para labanan ang mapang-aping mga taong gobyerno. So sa totoo, yun ang talagang naging attitude ko And nagmamakawa sa akin yung misis ko at saka yung mga anak ko, tatay, delikado tayo riyan. Sabi ko, wala. Yun ang talagang siguro na aking destiny. Makialam dito. Okay, sabi ng anak ko at saka misis ko, ikaw, papunta kami. Damay din kami. Hindi ako makasagot doon. Hindi ako makasagot doon. Pero I don't think po nag-iisa kayo. Marami po, sir. Ang lumalaban sa pareho ninyong pareho natin pinaglalaban. Dahil nakikita, hindi naman tayo bulag Nakikita po natin yung mga mali. So, dati siguro, nung nag-umpisa pa lang kayo, isa, dalawa, tatlo lang tayo. But ngayon, we're like, I may say millions sa Filipino na desmayado sa gobyerno. Ang problema dyan na nag-iisa kang magboses ng ating grievances At the beginning, nag-iisa ka. And that's why bilib na bilib ako sa inyo. Babae, siya lumalaban. Hindi lang maliit ang kalaban, presidente. Nilalabanan niya. Ba't hindi ako lumaban?
Ito, babae, ba't ako hindi? Salamat. And you believe me, lahat ng programa mo napapanood ko. Kung ma-miss ko yung live, yung pag-play, Salamat, sir. Believe me, you better believe me. Pati yung asawa ko, pinipilit ko manood. Baka ako hindi ko mapanood. Bantayan mo. Bantayan mo at ikwento mo sa akin kung ano. Pero totoo po yun eh. Ganon din po yung nararamdaman ko. Ako din, patulad ninyo na sinasabing mabigat yung binabangga ninyo. Mabigat binabangga ko. Sabi ko, I know, kaibigan ko pa nga sila dati eh. Nakakasama ko pa nga kumain, nakakasama ko pa nga mag-coffee. Pero sabi ko, I have to speak up for the people. Kasi kung walang magsasalita, kung ititikom lang natin yung mga bibig natin, tatlo tayo, di kawawa naman lalo yung mga, walang boses, di ba, Attorney Glenn? Yung sa atin, mga kababayan, yung pag-disclose ni Harlika sa mga katiwalian ng gobyernong ito, yung pakikipaglaban ni Colonel Odonio, actually, mga personal na mga bagay, yung mga victims of injustice, nilalabanan niya yun eh. Yung mga perpetrators of injustice to individuals, marami sa ito sa akin. Ako naman, I've always been consistent in my battle. I choose my battle well. So, ang isa lang talaga ang target ko dyan, it's Smartmatic and Comelec. Smartmatic and Comelec because alam ko mga kababayan that ang punot dulo ng lahat ng problema ng ating bansa ay nag-uugat sa masamang election system, sa election system na dinadaya. Kasi ang nagpapaupo na mga politiko, na mga policy makers ay itong Smartmatic. Binibenta nila. So yung mga policy makers, yung mga umuupo sa gobyerno, nagbabayad kay Smartmatic, tapos babawiin nila sa kaban ng bayan. So in effect, ang politiko, ang tagapagnakaw ni Smartmatic sa atin. So at the end of the day, ang mga politiko, ang policy makers, sila ang taganakaw para ibigay kay Smartmatic ang pera ng sambayan Pilipino. Hindi ka ba magagalit sa ganung kalakaran, mga kababayan? Hindi ka ba magagalit doon na yung pera mo, na sana pang drainage control, pang flood control at totoong flood control, ang flood ang natitira, nawala ang control. Di ba? Nawala ang control, ang flood ang natira dahil nilako ang pera at binahid kay Smartmatic. Simple lang yun. Now, kaya dito ako nag-focus. Kasi hindi tayo makakapagpaupo na matitinong leader, not politician. If you will analyze it, mga kababayan, yung problema natin, mula pa nung sinilang yung republika natin, hanggang ngayon, ganun pa rin. Alam mo bakit? Yung umuupo, politiko. Huwag kang pumili ng politiko. Pumili ka ng leader. There's a big difference between a politician and a leader. A leader leads. A politician sends us to destruction. Selfish interest nila ang number one. Kaya ka ibibenta ka, and they don't mind anymore the people who supported them because nandyan si Smartmatic. But politics should be dapat helping people, helping the economy, helping us. Pero ang ginagawa nga nila, self-interest. So tama po kayo, Attorney Glenn Siong. Talagang dapat itumba natin ang Smartmatic para makapag-elect tayo ng leader one day. Yes. So, that's si Colonel Odonio may ginawa yan siyang social platform or whatever. He said it already, hindi ko pa nabasa, sir. So, ano po yun, Attorney Colonel Odonio? Meron akong ginawang paper as early as 2018. So talaga, comprehensive. Kung anong dapat gawin ng gobyerno, siguro mga 3 linggo kong ginagawa yan, writing it, in the hope na may darating na presidente na pwede kong sabihin, sir, baka pwede mong gamitin ito as your framework for governance. Wala naman pumasok na ganun presidente. Si Lenny, pinipilit kong bumalik. Binigay ko sa kanya ito. Sabi ko, sakaling magamit mo ito. Baka sakaling pag nag-presidente ka, pakigamit mo lang ito. Napakaganda nito. Sabi ko, kahit ako lang gumawa nito, I will tell you, napakaganda nito. Yun, tinanggap naman yung papel. Dinardaran niya yung papel. Yan, kung sino man magiging presidente, ibibigay ko ulit. Ibigay natin kay Atty. Glenn Siong, malay nyo. Di ba? Ibigay natin. Binigay na yan niya, ma'am. Nag-email na siya.
Yun nga mga kababayan, tama po si Ma'am Maharlika na kailangan natin itumba si Smartmatic because kung hindi na itutumba, politiko at politiko ang uupo. So maraming flood control projects na flood ang natitira dahil ang pera napunta sa kanila at kay Smartmatic. So para makapagpupo tayo ng totoong leader, itumba natin si Smartmatic once and for all para maging malinis po yung election system natin at makapagpalal po tayo, makapagpupo tayo ng mga taong tapat sa bayan. And I appeal directly to all OFWs because kayo po sa ibang bansa, you have the economic wherewithal to fight. May impluwensya kayo sa inyong pamilya. Kaya nga ako, palagi kong sinasabi, kailangan nating mag-ingay. Kailangan nating mag-ingay because when there's clamor, then it starts the ball rolling. Di po ba? Yes. Okay. Gusto kong sabihin kasi lahat ng interview ko, right after lumabas ako sa public about this election thing, isa ang parati ko sinasabi, makialam kayo. Ano gagawin? Makialam kayo dahil hindi ko makaya mag-isa ito. Pag hindi kayo makialam, walang mangyayari sa atin. I am talking to the people. Opo. Kayong taong bayan ay dapat makialam. Ba't ba ayaw nyo makialam? Kung ulit-ulit ko, ba't ayaw nyo makialam? Pagkatapos umaasa kayo na may iba maglilid, hindi naman namin kaya lahat itong mag-isa. So gusto kong sabihin uli yun. In this case nung sa Smartmatic, makialam kayo. Sumama kayo sa akin, sumama kayo sa akin, pupunta tayo sa Comelec. Tingnan ko kung hindi yung magugulo. Ako magugulo para hindi matuloy. Kung yun lang ang paraan kung yun lang ang paraan, pupunta ka ng gugulo ko. I-pressure natin sila. Mag-prepare tayo, sir. Mag-prepare tayo na sigurin yan. For sure, Colonel Samahan kita. Marami talagang sasama sa inyo. Actually, tinatanong nga po ako ng viewers, Miss Maharlika, kailan ba tayo mag-iingay? Yung katulad po ng sinasabi ninyo. So, I don't think na nag-iisa o tatlo lang po tayo. Marami po tayo. Sabi ko kanina sa inyo, I started this fight, about itong mga pinagsasabi ko, mag-isa lang, then dumami, and I believe we are millions now. So, sir, andito si Attorney Glenn Chong, andito yung mga viewers natin para samahan kayo. Final word sa ating mga kababayan para lalong ma-stimulate yung kanilang puso, lalong magmahal sa bayan para, ipaglaban yung ano ang tama. Colonel Lodonio. Ang pakiusap ko lang kay Miss Maharlika, medyo banggitin niya yung tungkol sa people power. Ikaw ang mismo mag-akit sa mga tao na sabihin yung grupo na nag-organize ng people power. Kasi ngayon nag-iisa ako Nobody supporting me. Pero pag ikaw nagsalita na sabahan niyo si Colonel Lodonio, samahan yun, maniniwala mga tao Makikinig sila. Believe you me, makikinig. I need people. I need millions of people para madala doon sa kalsada. Yan na ang paraan para mabago ng lintik na gobyerno na ito. Nobody can remove Marcos. Believe you me, nobody but the people. Tayo, dapat makialam. Ba't ba yun yung makialam? Yan ang parating tanong. Katulad ng isang speech ko, kayo opposition, anong pinagkagagawa ninyo? Ba't natalo na nga kayo, talunan kayo dahil sa nandayaan, ayaw pa niyo kami samahan? Simbahan, nasaan kayo? Estudyante, nasaan kayo? Kasi nag-iisa lang kami, nakakalungkot ba? Nakakasakit ng dibdib na ito kung nagpapakira, pagod na pagod, risking my life, whatever. Kami lang gumagalaw. So I need Maharlika na tumulong sa amin. Be specific about our group para kami yung kilalanin na organizer at sa amin lumapit para makasama. Actually, sir, thank you for that. Actually, sir, actually yung mga viewers nga nagsasabi sa akin, is Maharlika mag-people power tayo. Sila po actually hindi ko na sila talaga kailangan sabihan dahil sila mismo po nararamdaman nila. Ang tama po kayo sa observation ninyo, yung mga simbahan, yung mga opposition, para hindi natin naririnig. Pero ako po talaga, personally, I'm hopeful na sila ay nakikiramdam lang. But they're always there to support para sa inyo, para sa tamang landas, sa tamang laban. So, ako naman po, ginagawa ko lang yung tama, kung ano yung mga expose natin, yung mga may basihan na kailangan malaman ng taong bayan, ayan ang mga finifeed natin sa kanila para makapagtimbang sila. Timbangin nila kung ito ba ay may saysay, and then at the end of the day, sila po ang magdedesisyon. So, I'm with you, sir, definitely. And yes, Attorney Glenn Chong. I'll be quick lang, ma'am, sir. Mga kababayan, sinabi po kanina ni Colonel Lodonio na bakit hindi ko nakikialam?
I've been asking the same question a long time ago. Kaya ito yung na-realize ko, the Filipino will not act kapag walang unifying person, walang pinatay, like nung pinatay si Ninoy Aquino, namatay si Cory Aquino, o kapag walang namatay, o walang nakulong, o kinulong si Trillanes, naging senador, kapag walang pinatay, walang nakulong, walang nakikita yung taong bayan, ay parang they don't gel together. Pero pag merong unified event like that, that's the time they come together. But ito yon mga kababayan, huwag tayong mag-antay na may Colonel Odonio na papatayin dyan, o si Glenn Chong bibitahin, or si General Rio ikukulong, o si Maharlika ikukulong. Huwag tayong mag-antay ng ganyan. Why? Because every single day, ang biktima ay tayo. You and me. Your family, your friends, your loved ones, sila ang binibiktima ng Comelec, Smartmatic at kung sino-sino pang kasabwat nila. Sila ang binibiktima. Tayo ang binibiktima araw-araw. Tayo ang binibitay, tayo ang kinukulong, tayo ang pinapahirapan araw-araw. So, at least, come to think of it, mantakin ninyo sa isang pamilyang 5 tao. Hindi. It is not a person who is distant from you, who is killed or incarcerated, who is jailed. Not someone distant from you, but someone close to you, someone you love. Yung kapamilya mo, ikaw mismo, biktima ka ng broken system perpetrated by the Comelec and Smartmatic. A broken system that would have made your life better, a lot better. Pero hindi nangyayari dahil nandyan yung insidious cancer na Smartmatic at Comelec na nagpapahirap sa ating lahat. So don't wait for an individual martyr. Don't wait for a hero to come out because you are a martyr yourself. You are a hero yourself. Yeah. Yun lang po. Okay. May pahabol pa kayo, Colonel Odonio? Gusto ko lang make si Attorney confident na hindi mangyayari yung andyan pa rin yung Comelec. Lalaban ako eh. Nag-prepare na ako ng tropa. You come with me. Thank you, sir. Thank you, sir. I don't need I'm sure hindi makakatulog si George Garcia nito. Hindi natin siya patutulogin. Hindi makakatulog si George Garcia, si Antonio Mojica, si si Martinez Piñate. Roger, yung tag ng Smartmatic. Well, let's do muna whatever is legal procedure. Yun muna. Pag hindi nagkaya, yes, of course. Ayun yun ang gun, di sutukan. Yes, Attorney Glenn Chong and Colonel Odonio. Alam niyo po, Colonel Odonio, kung ako po ay nagkataon na magparehong edad natin, talagang siguro kasama niyo po ako talagang nagbaratatatat. Dahil nararamdaman ko po yung talagang inyong agresibo at pag-ibig sa bayan. Thank you so much, mga sir. Talaga naman. Thank you. And ilutin natin to. Colonel Odonio, mag-ingat po kayo dahil talaga namang bagets na bagets po kayo at 80, ha? Talagang imagine nyo, mga kababayan, bagets na bagets at 80, but still. Parang 70 lang siya eh. Yeah, sabi ko nga kanina, 65 eh. Si sir, parang 70 or late 60s. Yes. Ang kapero ko naman, last word ko, for all you know, baka maging Ninoy Aquino din ako. Nung nabuhay yung bansa, di ba? Yes. Nila ako. Pero wag na natin, sana po wag man naman dumating sa ganon. Wag na po dumating sa ganon, sana ibahin natin. 80 years old na ako, I can die anytime. Actually, yeah. Tama po kayo eh. Ako sinasabi ko rin yan eh. Ano Sige, ba sir. We would have better, the people would benefit more. From alive Colonel Odonio. Alive Colonel Odonio. We don't want that, sir. So you take care of yourself, Attorney Glenn and Colonel Odonio. I'm here. Magkasama tayo dito. Labanan natin ang Smartmatic. So again, mga kababayan, thank you so much. Sa mga nanonood po sa atin, maraming salamat. Thank you. All right. So mga kababayan, narinig ninyo talaga naman,
Mainit ang aming pag-uusapan. Nakakaalab ng puso, no? At saka bilib na bilib ako talaga kay Colonel Odonio at his age. Talagang ito. So sana po mahawaan kayo ng kanyang tapang, mahawaan tayo ng tapang ni Attorney Glenn at ni Colonel Odonio. Ako, nandito lang naman ako, araw-araw nangahawa ng tapang sa inyo. This is your Maharlika, Fair Lady Maharlika. Thank you. I'll talk to you later.